Sino ba siya? Alimones lang yung Martin Romualdez, nagabigay lang yan ng kape, biglang naging deputy, majority floor leader. Sino siya? So yung Sandro Marcos na yan, ano bang nagawa niya sa buhay para maging ganyan siya? Yan ang naging kongreso natin. Dahil lang sa mga apelido ng mga magulang nila. Pero marunong ba magsilbi yan? Hindi. Ang alam niya ni Sandro mag-party at mag-monopolize ng vape industry. Kaya, ang natira na lang laos. Diba? So napagtuwanan tayo. And the quality of a nation will depend on the quality of its citizens. At ang gusto natin ay ang mga anak natin ay edukado. Kasi yan ang hope, yan ang pag-asa ng ating bayan, ang mga anak natin. Reaction lang po sa si Sandro Marcos kasi yung kauna-una po sa reaction niyo. Si Sandro, so itong yung tatay niya, at saka yung binigay niyang rason, bakit sinabi yung itatapon mo yung bangkay ng lolo niya? So in other words, personal vendetta. Hindi talaga, Sandro, ba yan? Sino ba siya? Alimones lang yung Martin Romualdez, nagabigay lang yan ng kape, biglang naging deputy, majority floor leader. Sino siya? Senior deputy. And everything that he has, like his father who's a loser like him, everything that he has was given to him. Wala silang na-prove dahil lang sa apelyido na yan na sana magmula ngayon hindi na makakabalik sa gobyerno yung mga yan. So yung Sandro Marcos na yan, ano bang nagawa niya sa buhay para maging ganyan siya? Yan ang naging kongreso natin. Dahil lang sa mga apelyido ng mga magulang nila. Pero marunong ba magsilbi yan? Hindi. Ang alam niya ni Sandro mag-party at mag-monopolize ng vape industry. Diba? Yan yan. At ano yung sinasabi niya? Halatang halata na yung sinasabi ng tatay niya na dinipensahan agad ng tatay niya yung impeachment. Yung president na yan, sinasabi niya, he has nothing to do with the impeachment. And yet, right away, siya yung nagdedepensa. Diba? At ito namang parang yung ginawa niya doon sa budget. Wala naman siyang pakialam doon. Hindi naman siya kongreso, pero agad-agad nagdepensa siya. Si PRRD daw was lying. Ado napahiya siya. Hindi kasi si PRRD, hindi siya bugot katulad mo. Buong time na nagsisilbi ako kay President Duterte, ang lagi namin naririnig, ito yung ipinangako ko sa mga kababayan natin. May ibig sabihin sa kanya, yung word of honor. Yan ang mga totoong lalaki, yan ang mga totoong tao. Na meron sila, yan ang character. Pag meron kang ipinangako, gagawin mo yan. So yan ang nakikita natin ngayon. No again, never again kay Marcos. Never. Dok, pahabol na lang. Reaksyon nyo doon sa press conference ni VP Sara na sinabi niyang God save the Philippines. Yes. God really save the country. We are in a very dark, napakadilim na kabanata ng ating kasaysayan na kung saan komunista na tayo, mga kapatid. Ang nagpapaandar ng gobyerno ngayon ay ang CPP, NPA, NDF. Akala ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos na pakikipag-alyado nila sa CPP, meron silang attack dogs at kontrolado nila. Hindi nila nakikita, yung nakikita ko na maliwanag, puppet lang sila. So God save our country. Pero alam mo, katulad doon sinasabi ni President, I am full of hope. Bao, merong dessert. Bao, merong dessert. Merong kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. So yan ang gusto natin i-declare. Yung pera yan, pera ng taong bayan yan. Mahiya. Kayo. Hindi sila, yung mga ganyang tao, wala nang kaluluwayan. Pero tumatayo tayo sa hudikatura. Tumatayo tayo, dumudulog tayo. God save our country. Pag wala ng hudikatura, wala na tayong tatakbuhan. Follow up na lang, Dok.
bakit si PRRD ganun na lang siya magtipid at ganun na lang siya ka-stricto pagdating sa budget? Ako, grabe yun. Grabe si PRRD. Honestly, nakita ko maraming beses nung nasa Malacanang kami, no? Isang dali lang naman kami doon. Kahit yung pagpatay ng ilaw, pinapatay niya, madilim doon na niya numumo doon. So, natatakot ako talaga. Pero tapos lagi nakapatay yung aircon. Tapos simple talaga kami. Sobrang simple. Kasi, lalim ang intindi ni PRRD na hindi natin pera yan at saka marami tayong mga projects na kailangan gawin para sa mga kababayan natin. Hindi lang yun, character ni PRRD kapag kayo ay pumunta sa bahay niya, makikita nyo na itong bahay na ito, itong maliwanag na ang taong nakatira dito ay Pangulo dati ng Pilipinas na pwedeng sanang magnakaw ng trilyones pero hindi niya ginawa, hindi siya nagnakaw sa Pilipino. Kaya bang sabihin ni Bongbong Marcos yan? Kaya bang sabihin ni Martin Romualdez yan? Kaya nila sabihin, mga sinungaling. Sabihin nila, wala naman maniniwala. Yung petition niyo po sa Supreme Court, pinatuloy sa pagkakaroon. So, amin din siya ngayon. So far hanggang doon pa lang din namin. Pero magpo-file din kami ng case sa ombudsman. Pang-abuso. Pero mo, yung libreng mamamahayan, hindi na pwede. Freedom of expression. So that's a right above all other rights. Yan na yung pinakamataas na karapatan natin. Tinatanggalan tayo kasi mga abusado sila. At kasi nandiyan ang CPP, NPA, at mga komunista na walang paniniwala sa demokrasya. At talagang sinisira at pinapahina ang gobyerno. Sino po yung papailan nyo ng kaso kung sakasakali? Aba, siyempre yung mga heads ng committee, yung kung sinong nagtumawag sa amin. Pero ako wala pa akong invitation. Wala pang gano'n. Disappointed na ako. Oo nga. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Salamat sa inyo. Kayo talaga yung pwedeng sa maraming salamat. Thank you, Doc. Thank you. Thank you po. Thank you po. Bye. Maralo rin at mukhang